Magandang araw sa ating lahat. Ako nga pala si Marilyn D. Noronio, BS8 in Filipino 1. Presentation Activity and ITIC 11, Living in the IT Era. Aralin 6, Variety at Variation ng Wika, Teorya at Praktika. Sa bahaging ito at tatalakayin ang mga batayang kaalaman, mga teorya at pananaw tungkol sa variety at variation ng wika. Mula sa pagtalakay ni Liwanag noong 2002. Ilalahad din dito ang mahalagang kaisipan tungkol sa mga variety at variation at kung paano ito nakakatulong sa paglinang ng isang wika. Magiging layunin sa mga aralin ay ang sumusunod: na itala ang kaibahan ng usaping variety at variation ng wika, na ipapaliwanag ang mga teorya at pananaw tungkol sa variety at variation ng wika, at ang panghuli, nakakapagtala ng mga salitang may baryabalidad, komunidad na kinabibilangan at nauuri ang variety nito. Aralin 6.1, Variety at Variation ng Wika. Ang variety ng wika ay ang pagkakaroon ng natatanging katangian na nag-uugnay sa partikular na uri ng katangiang socio-situational na makakatulong sa pagpapakilala sa isang partikular na variation o variety ng wika. Nagbigay ng dalawang uri ng variety ng wika si Catford noong 1965. Una ay ang permanente at ang pangalawa ay pansamananta. Bahagi ng permanente ay ang dialekto at idiolik, habang ang pansamantala naman ay ang register, mood at estilo. Ang permanente, ito ay para sa mga tagapagsalita. May dalawang bahagi ito, ang dialekto at ang idiolik. Ang dialekto ay batay sa lugar, panahon, at katayuan sa buhay. Halimbawa ng batay sa dialekto na batay sa lugar ay Tagalog, Tagalog Bulacan, Tagalog Batangas, Tagalog Cavite. May isa silang wika, ito ay ang Tagalog, ngunit iba ang kanilang variety sa pagsasalita. Habang ang idiolik naman, isang variety na kaugnay ng personal na kakayahan na tagapagsalita o wikang ginagamit ng partikular na individual. Ang ikalawa ay pansamantala. Ito ay pansamantala dahil nagbabago kung may pagbabago ang sitwasyon ng pahayag. Ang pansamantala ay may tatlong uri. Ito ay ang register, mood, at estilo. Ang register ay variety kaugnay ng panlipunang papel na ginagampanan ng tagapagsalita sa oras ng pagpapahayag. Halimbawa nito ay scientificong register, panrelihiyong register, pang-akademikong register at iba pa. Ang mood naman ay variety kaugnay sa medium na ginagamit sa pagpapahayag tulad ng pasalita o pasulat. Ang estilo naman ay variety kaugnay ng relasyon na nagsasalita sa kausap, maaring formal, kolokyal at intimate o personal estilo. Aralin 6.2, Mga teorya at pananaw sa variety ng wika. Sociolinguistikong teorya. Ayon sa teoryang ito, ang wika ay panlipunan at ang speech ay pang-individual. Ayon kay Sapir,
Ang wika ay isang instrumento o kasangkapan ng sosyalisasyon. Ayon naman kay Saussure, ang wika ay binubuo ng dalawang paralel at magkaugnay na serye. Una ay signifier language na isang kabuuang set ng mga gawaing pangwika na nagbibigay ng daan sa individual na umiintindi at maintindihan. At ang ikalawa ay signified parallel. Paghahalo ng mga variety ng wika, dialekto at register sa dalawang paraan. Una ay code switching o palit-kuda at ang ikalawa ay panghihiram. Palit-kuda, isang nagsasalita ng iba't ibang variety ayon sa sitwasyon o okasyon. Tinatawag na conversational code switching kung saan ang nagsasalita ay gumagamit ng ibang variety o code sa isang pangungusap. Dito naghahalo ang English at Filipino. Halimbawa, how sungit naman our teacher in Filipino. It's so hard naman to pila-pila here. Bago tayo dadako sa teorya ng akomodasyon, ang panghihiram na salita ay ang proseso ng pag-angkin o paggamit ng mga salita mula sa ibang wika o dialekto upang mapadali ang komunikasyon. Karaniwang ginagamit ito kapag ang isang tao ay hindi makahanap ng eksaktong salita sa sariling wika para ilarawan o maipahayag ang isang bagay. Ito ay isang paraan ng pagpapalawak ng bokabularyo na isang wika sa pamamagitan ng pag-imbento o pag-angkin ng mga salita mula sa ibang wika. Ngayon, dito tayo sa B, ang teorya ng akomodasyon. Tinatalakay sa teoryang ito ni Howard Giles, 1973, ang linguistic convergence at linguistic divergence. Linguistic convergence, sinasabi na nagkakaroon ng tendensiya na gumaya o bumagay sa pagsasalita ng kausap para bigyang halaga ang pakikiisa, pakikilahok, pakisama o kaya pagmamalaki sa pagiging kabilang sa grupo. Ang linguistic divergence naman, sinasabing pilit nating iniiba o pilit tayong di nakikiisa o kaya iginigiit natin ang sariling kakayahan at identidad. Interference phenomenon at interlanguage. Interference phenomenon, tumatalakay sa impluwensiya ng unang wika sa pangalawang wika. Interlanguage, tinatawag na mental grammar na nabuo ng tao pagdating sa panahon sa proseso ng pagkatuto niya sa ikalawang wika. Mahalaga ang pananaw na ito sa pag-aaral ng variety ng wikang Filipino, lalo na kaugnay ng attitude sa paggamit ng inaakalang mas superior na variety kumpara sa mas mababang variety depende sa katayuan ng kanilang unang wika sa lipunan.